Mabilisan lang ito mga kabatang helmet. At nagpa-press ko na nga ang DILG with PNP, no? Bichugapar. So, ito ay about naman kay Pastor Kibbs. Update tayo. Pero ang pagtataka ko lang dito mga kabatang helmet, balot na balot kasi. So, paano natin ma-identify or ma-distinguish talaga if si Pastor Kibbs talaga yon? Ano, based pa sa height, sa kasuotan, o basta ito panoorin nyo. Po ng mga kababayan natin at sa mga kaibigan natin sa media. Ngayong araw na ito ay amin pong iaharap sa publiko si Pastor Apollo Kibuloy at ang iba pa niyang mga kasama, no, na nasa kustodiya na po ngayon ng Philippine National Police. Pero bago po yun, gusto kong pasalamatan ang lahat ng miyembro ng Philippine National Police, magmula kay PNP Chief Romel Marbil, ang our Grand Commander, ito, walang tulog po ito, si General Torre po. No? Marami po sila, General Macapas, General Ubingki, sila Colonel Hansel, sa lahat po ng pamunuan ng PNP na ilang araw na walang tulog, no? Ang daming inabot na mga demanda inabot po namin napakaraming demanda ang inabot namin. Pero naniniwala kami sa pulis na yung intelligence, na sinasabi ng intelligence, talagang nandun si Pastor Kibuloy. And of course, gusto kong pasalamatan ang ating mahal na Pangulo, Bongbong Marcos, sa kanyang guidance, no? Of course, paminsan-minsan may mga instructions siya, higit sa lahat sa kanyang tiwala sa kapulisan na gagawin ng tama. Mabigat po itong pinagdaanan dahil ilang linggo, yung grupo po nila, yung PNP, hindi umalis doon. Katakot-takot na demanda. Yung iba nasaktan na po at may pressure na umalis kami. Pero tama ang naging desisyon ng pulis. Hindi po kami umalis, hindi umalis ang PNP despite everything. Mamaya, ipapakita ang larawan kung kano kadami ang pulis doon. Ang big break ay noong Biyernes na kung saan ay may mga testigong lumabas at nagsabi tungkol sa mga bagay-bagay na kung saan si Pastor. At nung Sabado pa lang, pakikita nyo sa larawan mamaya kung kano kadaming pulis ang hinanda ni General Torre for the assault, no, doon sa lugar na yun, base rito sa intelligence report. At pagkatapos nito, ayan, ganyang kadaming tao na Sabado pa lang. Kumbaga sa pinaghahandaan mo na lahat, final assault na yan. Dahil na-pinpoint na kung nasaan na talaga siya. All of these pictures will prove that all the while, tama ang intelligence report, tama ang operasyon, maski anong pigil ang gawin sa amin, na kung sinong kampo, still, tiniis po ito ng pulis. Maski anong pananakot ang ginawa, tumuloy-tuloy kami. And the rest is history. No. At this point, bibigay ko muna kay Chief Marbil ang isang mikropono for his message sa ating mga kababayan. Chief. Magandang umaga po. And magandang hapon pala. And sabi po yung guidance ng SLG natin, coming from the President, and no one's above the law. So ito po yung pinapakita natin na kahit na ganong hirap yung pressure, then tuloy-tuloy po kami. And we're so happy po na marami po tumulong sa amin. And sabi ko nga kay General Torre, pagkatapos ito, we need to file cases. Baka meron pa kayo yung mga sakit ng mga tao na naniiwan doon. That's what we did last time that I went to Davao. Nasave po kami ng dalawang tao na nagamit nila
baka may mga gusto pang lumapit at gusto ng mag-file pa ng demanda against these people, mga na-abuse nila. So we're hoping, and sabi ko nga, and marami pang darabas magpa-file ng kaso against these people. And you'll see the real truth kung bakit po namin ganatong hulihin po itong taong to. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chief. And of course, ang ating walang tulog, walang pahinga, ang matapang po nating Ground Commander doon, si General Torre. General. Sir, as for on my part, I would like to express gratitude, sir, sa leadership ng PNP, the DILG, and of course the President for the trust given to us, and most especially the support. And at this juncture, sir, gusto ko rin i-acknowledge ang mga kasama ko, ang mga sub-ground commanders ko, na nandiyan ngayon sa harap natin at nasa paligid na still faceless and nameless people na nagtrabaho para ma-achieve natin ang mission na ito, sir. Maraming salamat, sir. At this point, siguro ipapalabas na lang namin para sa publiko, para makita po ninyo si Pastor Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pinapakita namin sa video ang prosesong ginawa po rito. Yan po ang kanyang kulungan. No? Kanina makita nyo kung mga mugshot, medical, sinunod po ng PNP ang proseso tingil dito. So siguro para bago tayo mag-question and answer at this point, Jean, pwedeng palabasin mo na si Pastor Apollo Kibuloy at ang kanyang mga kasama. Pakibasa nila isa-isa kasi yung mga kasama niya. Paki-enumerate na lang, please. Pastor Apollo C. Kibuloy, Jacqueline Roy, Crescente Canada alias Enteng, Ingrid Canada and Sylvia Semanis. Okay? Okay na po. Pakilabas na lang, Jean, please. Thank you. Thank you very much. Sir, Secretary General Marbil and General to. Sir, can you give us detail lang kung paano ba talaga yung nangyaring pagsuko ni Pastor? Ako, isa lang masasabi ko, no? Kasi yung word na pagsuko, no? Nagkaroon ng konting sa nahuli at sa nasuko. Kaklaruhin ko lang, no, na nakita niyo yung litrato. Ilang araw pinagpaguran ng kapulisyahan. At to commend General Torre and his group and General Marbil, nasa kote na uli na I mean, for me, it makes no difference kung sumuko ka man. No? Kasi yun na yun practically, napaligiran ka na Siguro kung nasa ibang lugar ka, kung nasa Mindanao ka, kung nasa Visayas ka, nasa Luzon ka, yun, pwede ba sabihin mong sumuko? Pero kung nasa isang lugar ka na napapaligiran ka na ng pulis, at doon ka rin nangalkuha, halos yun na yun And I explained it nandito sa Philippine Star, no? Nakalagay po rito yung malinaw. No? So, yun po ang sa akin. To give you a detail of what actually happened, probably I could give it to General Marbil, okay, General Torre. Gusto ko nila i-detalye yung nangyari ng araw na yun. Nick, siguro, you can give the details. As the Secretary said, yung pagsuko, formality na lang yun because at the end of the day, whether he likes it or not, the end result will
ultimately be the same. So maybe he just chose the path na feeling niya ay mas magaan para sa kanya. And on our part naman, mas gusto naman natin na wala nang masaktan pang additional. So, our 1 p.m. assault deadline ay in-extend ko ng konti. In-extend namin ni General Marfil ng konti para pagbigyan ang mga request nila na sila ay lalabas naman ng pusa. Not in that manner na sasakay sa plane, but they really have no options whatsoever. Nung time na ibinigay na ng gobyerno, na binigyan na kami ng signal ni General Marfil at ni SIRG na tapusin na ang standoff, because I see it as a standoff. Kasi alam na namin kung nasan siya, alam na rin na nandiyan kami. So naglulukuhan na lang tayo dyan sa mga searchers niya. Pinagbibigyan namin until na makita niyo sa Senate hearing, mapresenta sa publiko para hindi na magbago ang narrative if ever na may mangyari. So na-realize nila siguro na since the public already knows what is the real narrative inside, na ang mga polis para makapasok dun sa kanyang hideout ay kinakakapan pa. And with the Senate investigating panel mismo ang nagsabi na this is what we should do. Eh, yun ang ginawa namin. So na-realize nila, big blood, talagang kuha ko lang don't take it against me, but it's really, for my part, talagang inihulog na siya ng ating, on my part, talagang mahal kami ng Panginoon. Kaming mga pulis ay mahal ng Diyos. Hindi na nagkaroon ng ganung kaguluhan pa na mag-endanger pa sa maraming mga tao. Na-resolve ito on our favor. Yun lang. So, bottom line, he has no other options, but there's no other outcome, but he will fall into the government hands. Pinagbigyan na lang namin na ito, wala nang additional na blood tears as well. Thank you. I'll just add nun kay Victoria, no? I think that's how it works. No? Alam mo, ganito po yung nangyari na yan. Ang nangyari po, it's maraming times na kami, it's a deception game kasi 80% when we started yung yung intelligence na paano papasukin, paano gagawin, that's on August 24. Alam na namin nandun. Meron kami, ang laki ng possibility is about 80 to 90% because yung intelligence mo dito, we were monitoring. Then when we entered on August 24, of course, nandito yan. Yung unang lugar na dapat puntahan, wala. So, ang rami. So, tuloy-tuloy pa rin, but we can see na niloko kami. Ang nangyayari doon sa loob, hindi kami pinapayagan. Hindi kami pwede pumasok sa mga ibang lugar. Then we have to, kung malapit na kami doon sa lugar, tatawag na naman yung attorney niya na sasabihin, sige, magsusurrender, may surrender filler. At to the time talaga, paulit-ulit yan. And, they file a case, then of course, nihanahabol kasi namin yan. Dapat, why August 24? Because we know, on September 1, that's September 1 that's a 1 week, that's a KOJC celebration. And that's yun ang pinakamagiging problema namin. Once pumasok ang tao dyan, and we are 80% sure na nandun yung tao, baka hindi natin makita, maitakas sa ulit. Talagang itatakas talaga nila. That's the problem na nagkakaproblema kami. Itatakas talaga lahat. Kaya, you know what happened in September 1? I will not go into details. Alam niyo ba bakit? May pumasok doon, may ganon. And sabi ko kay Nick, i-monitor mo yan. Baka malusotan tayo dyan. So, paulit-ulit yun. Then, up to the time na we got a breakthrough na din namin that was Friday, na we are so sure na nandito sa lugar na yon. Alam na namin Sabi ni Nick, sir, we will put a pressure on them, give them 24 hours, and tama si Nick, we will assault that's the last term that na pinaalam ni General Torres sa akin, sir, permission to assault yung building na sabi. Kasi let us make sure kasi marami buhay ang mamamatay dito. And sabi nga ni, during the Senate hearing, sabi po ng one of the senators na paano yung mga bata ni Pastor Kibuloy may mga barel.
And one, since sinabi mo yun, alam na namin, dinagdagan mo na nandun talaga. Na lalo kami na convinced na nandun talaga siya. Kasi hindi ka makakalabas doon eh. How we lock the door, yung place na yun, hindi ka makakalabas sa namin security. We put 2 directories there to make sure na talagang gwardiya. I asked General Alinsangan na ang trabaho mo lang is really to make sure na yung KOJC nakalock in. Walang papasok, walang lalabas na hindi namin alam. Then, of course, andun po yung sa intelligence namin to really gather the people, talk to these people kung sino magsusurrender. Kaya kami yung last week, Sunday, may 2 nagsurrender pa eh. Kaya nga sabi ko kay General Torre, tignan mo ba kami mga kaso pa tayo ma-file against these people? Kasi may mga tao pa doon eh. Remember, General Torre mentioned about 3 or 4 days before this act of the Bago Surrender that they so many kids. Marami pa nakikita eh. So since marami kami nakikita, may mga butas kami na hindi pa namin nakikita. May mga lugar na hindi pa namin nakikita. Of course, if you see, we use mga different equipments, we use yung ground penetrating radar, we use sonar. Up to now, of course, we know, meron pa mga hiding place. Kaya since nakikita niya na at napipin down siya, pin down talaga yun eh. He has nothing to, wala na siya pupuntahan. Sa sobrang rami ng natin, and we're get so seryoso talaga si Nick Torito. So sabi ko, Nick, ito lang, to make sure kung merong mamamatay, tignan natin basta walang bata. Mahirap kasi pagkabata may tinamaan eh. Iba na istorya na ito. Kaya na maganda yung operations mo, pero kami namatay ni Vicente, it will go the line. And the guidance for President is to make sure that we follow yung human rights. Yun yung kailangan namin. So sabi ko, we have to inform yung talagang itong guidance ng Presidente natin, human rights. Preserve human life natin. So yun na po. Ito po yung katotohanan. It's a game of deception. It took us about 16 days, but at the end of the day, with of course yung guidance sa SLG, you have to inform SALG, yung sabi namin sa SALG, talaga it's a really good, it's a real pressure sa atin na talagang, make or break it, but we're so sure. Sabi ko nga, before we enter that, you are 80% nandun talaga siya. 80% from the time that we monitor ng June, from the time we started there, yung June 10, alam na namin doon, and there's no movement, pinag-aaralan po ng intelligence sa atin. What makes us harder is yung buwan lang talaga ng tao. What will happen pag kami tinamaan? So, eto na po. And we're so happy talagang ang galing po ng Philippine National Police. Of course, the President's well informed kung ano po yung nangyayari and ang guideline talaga niya to make sure talaga na ma-implement to. Walang above the law. Yun na po yung gusto natin. So, yun na po. Maraming salamat po. Chief, hindi totoo yung version nila na parang galing outside si Pastor na sumuko sa loob. Ako, galing outside, pumasok. Kwentong kutsero yun. Alam niyo kung bakit? Nasa labas ka na, tumakas ka na. Ang tagal yung sinasabi, hindi siya magpapahuli, hindi ba? Okay, pangalawa, nasa loob ko, napapasok ka pa ulit, dito ka na magsumurrender kung nasaan ka man. Why do you have to go inside? Di ba? At pangatlo, nahahuli siya doon mismo sa loob. No? Andito isang PNP na kasama natin, si ating PNP dito. Pinasok siya doon at nung palabas, sila, pinatabi na lang namin yung mga pulis so that they could get out. Okay? Yun ang nangyari. It was the PNP, doon siya sumuko. So, these kind of things are, they're just laying the basis that he surrendered that. But it's, sabi ko nga, kwentong kutsero ito. Huwag tayong maniwala dyan. At ito lang ang babala ko. With all of these things na nangyari, I'm sure someone should be guilty of obstruction of justice for harboring, concealing, someone who is wanted by law to this warrant. And let me remind you of PD 1829, obstruction of justice. Ang sinasabi, any person who knowingly, willfully obstructs, impedes, or frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation or prosecution of criminal. And of course, that you see, harboring, concealing,
facilitating the escape of any person he knows or has reasonable ground to believe or suspect has committed any offense under existing penal laws. And letter I, giving of false or fabricated information to mislead or prevent the law enforcement agencies from apprehending offender or from protecting the life or property of the victim, or fabricating information for the data gathered in confidence by investigating. So, I'm sure maraming papasok dito. Bakit? Sabi nga ni Chief, maraming panilim lang na ginawa. Pangalawa, ang publiko mismo ang testigo rito kung paano ilang beses kayo pipiligilan si General Torre. No? Marami. So I think, babalik-tarin ko ngayon ang tanong. Huwag na natin pag-usapan itong surrender thing na ito because I know all the while na sinasabi lang galing sa labas-papasok, kalokohan po yan, huwag kayo maniwala dyan. Isa lang ang dapat nilang sagutan. Kung ganun pala kabilis na isusurrender daw nila si Pastor Kibuloy, ibig sabihin, all the while, alam nila ni si Pastor Kibuloy ang pinagtataguan niya. We should investigate this and those guilty should be sued accordingly. Dapat po ma-demand sila. Thank you very much, sir. We will now proceed with Ms. Leia Ilagan of UNTV to be followed by Ms. Third Ann Malonzo of Sunstar. Good afternoon, sirs. Sir, hindi lang yung mga miyembro at yung mga supporter, pastor, ang humarang sa inyo, sa mga pulis sa pagsaserve ng warrant, kahit nung una pa. Meron ba kayong mga kakasuhan doon? At meron bang kilalang personalidad na kakasuhan ang PNP? At sino-sino po ang mga ito? Kung ako dapat sa mga nangyari, no, papakumpal ko ito kay Chief PNP at sa ating mga sa PNP para tignan na lang. Kasi tignan nyo naman, what if, baliktarin natin ang kwento. Ngayon, masaya tayo rito. Masaya tayo. What if baliktad? What if hindi namin nakita si Pastor Kibuloy? Malamang, people will be calling for my resignation. They will be calling for the head of General Marbil or General Torre at that. Ito mga taong ito, baliktarin natin. At sinabi nga ng council niya, binantaan kami dalawa, na maski mag-retire daw siya, ay katakot-takot na demanda ang aabutin daw namin. Kaming tatlo. Just to show you a few things, andyan ba yung mga demanda ko? Pakilabas nga. These are just of the cases na pinay sa amin. Para lang alam po ninyo. No? Di ba ito sa demanda nila? Iharap pa. Okay. Ito yung final sa amin, no? Ako, kasama ko si, matter of writ of amparo and habeas data in favor of petitioners Kingdom of Jesus, no? Unang kaso po yan against Benjamin Abalos, as DILG, ibig sabihin na et al. And others, General Marbil, General Torre. Marami po kami mga defendant dyan. Final po ito sa Davao. Pangalawa, next. Okay, Sonia Advincula against Benjamin Abalos Jr., Romel Marbil, Martinez, Oliver Lee, etc. No? Violations of domicile, interruption of religious worship, offending religious feeling, grave threats, no? Napakadami po nito. Nakaandyan yun. Next. Rodrigo Roa Duterte versus Secretary Abalos, Marbil, Martinez, etc. Office of the Prosecutor City of Davao for malicious mischief. First count. Next. Rodrigo versus Abalos Jr., Marbil, etc. Second count. Next. Okay. Hindi ba ito? Yung threat na ang dami talaga. So, i-reverse natin. What if baliktad na nangyari? Di ba? So, ako naman, since tapos na po ito, okay na, let's just move on. May proseso tayong gano'n. But sa akin lang, let's learn from the lessons of the past. Sana wag naman maulit. And let it also serve as a lesson to everyone na hindi kayo pwedeng mag-obstruct
biro ang pinagdaanan ng kapulisyahan dito. No? So titignan po namin kung talaga may nakakaalam kung saan siya nagtatago at kung alam nila kung saan siya nagtatago, ang mga taong to'y dapat lamang idemanda. No? Paimbestigahan po natin yan for obstruction of justice. Okay. Sir, kanina nabanggit na may mga kondisyones si Pastor sa kanyang pagsuko. Bukod po dun sa pagsakay sa eroplano, ano pa po ang mga hiniling niya na kondisyon? Tatawa ako. Pero wala akong alam, ha. Pabayaan mo na si Chief magsabi. Ano sabing kondisyon? Dalawa yung kondisyon niya. Number one, I daw niya makita si Nick Torre. Yun lang naman gusto niya. Ayaw niya, that's a saving face kasi. That's what happened. That's really true. O narinig niyo, ha? Ang kondisyon daw, ayaw daw niya makita ang mukha ni General Nick Torre. Isa daw yun sa kondisyon. Sir, na-retire na po ba yung warrant sa court? At saka, meron na po bang commitment order kung saan siya ikukulong? Yung 5, kung saan ikukulong? So after this, dadalhin namin sa court kasi tinapos lang namin yung medical. Then ipapakita po namin sa court para yung mga accused po. Hey, General Torre. Sir, kagabi may binanggit kayo na from the hangar, may tumawag sa inyo na padaanin na lang yung siyam na sasakyan. Is it true, tama ba kung nasa hangar siya or saan ba talaga siya nagtatago doon sa loob ng KOJC compound? Until last night, I was not authorized to speak about it. So sa ngayon, at andito na ang ating Chief PNP and DILG Secretary giving me the authority now to tell. Doon talaga sa Bible School. Okay? Sa Bible School, ang formal name noon is ACQ College of Ministry. At yun ay aming nasurround na for the past how many days. Pangatlong hearing, sa Senate hearing nung Friday, pinakita ko na yung floor plan kasi ayaw nga kaming bigyan ng OBO ng Davao City, Office of the Building Official, for whatever reason. Hindi ko na question. So, ayaw nilang ipakita. So, lahat kasi ng mga rooms ng mga buildings, first day inikot namin, kasi hindi kami makakuha ng floor plan. So, ikot. Punta sa aming, operational matters na to. Ganun na gagawin din naman namin sa future to pag nagkataon. Na, tinignan namin so that we can have a sketch of the whole layout ng mga building. So nakita na namin, intindihan na namin, and then on Friday, nung Senate hearing, pinakita na namin. And then sinabi nga ni senators doon na ito na nga. Lahat, although siyempre, sinabi namin ang lahat ng aming alam ng mga buildings para hindi naman baka akala niya. Pero, to some extent, nalalaman nila, nararamdaman nila. So, Saturday morning, after ng Senate hearing, major build-up, alam na nila na sukol na sila doon sa College of Ministry. So, pinaligiran namin at siniguro namin wala makalabas. Dapat ang assault is 1 o'clock nung Saturday. But dinifer namin in deference to the bar. May bar ops kasi ang JMC. Sige sir, pagbigyan kita, sabi ko sa abogado. Next morning, sabi ko, nakita na nila, nagtatanong, bakit ang daming polis? O, ito na. Meron kaming naka-recording, narinig nila yon. Mga taga KOJC, hahanapin na namin si Pastor Kibuloy our way. Because for 2 weeks, it's always your way. O, sabi sa amin dito sa Senate hearing, lahat ng papasok ay hindi dapat na walang armas. So, armado, SWAT, SAF ang ilalagay namin. So I placed all the 500 SAF on that building and 500 RMFB SWAT in the JMC. Simultaneous. So, nakita nila yung build-up na yun eh. So, alas 10, nakarinig na kami ng feelers. So, tumawag ang National Headquarters dahil high level ang nagiging feelers. Ang negotiations. So, sige sir, i-hold ko hanggang alauna. Ang alauna ko na assault is hold natin hanggang alas 3. So, yun. Other sets of things transpired sa negotiations na until na makarating na nga ang aeroplano,
pinasakay namin sa aeroplano, pinalipad papuntang Manila. Natapos ang in the middle of all those things, talagang may duda rin kami na baka kami ay being taken for a ride. Dahil una, yung mga other circumstances na parang hindi ma-confirm. Like, schedule ng aeroplano, nasa ng aeroplano, mga ganon. Every time, makikita nyo sa mga videos, sa mga feeds ng mga independent media, kasi nagpapasok na ng independent media for the first time ang KOJC. Dahil alam nila na hindi na kaya ng SMNI ang kanilang propaganda at ito ay totohanan na magkakasakitan pag nagkataon. So, pumasok ang independent media, makikita nyo na alas 3, 2:45 actually, tumayo na lahat, ready for assault. So, nakarinig naman akong tawag, sandali lang, paghintay lang. At tinatapos na lang. Walang aeroplano, wala akong nakikitang aeroplano rito. In 30 minutes, pag wala kang aeroplano maipakita sa akin or kahit na flight directive or whatever ng kung anumang plane, tutuloy ang assault ng alas 3:15. Pagbibigyan ko alas 3:15, another 15 minutes. So, na-receive ko yung confirmation ng aeroplano. Ngayon, dapat alas 6 darating. So, pinaready ko 5:30. O sige, 5:30. Ready. Tayo na naman ng mga tao, nakikita nyo yun eh. Nakikita ng mga local reporters yun. Ito naman, ready na naman ng mga police. Ready for assault. 15 minutes before, ready for assault. Kasi, pag alas 6, kasi ang iniisip ko talaga, ang kinakatakutan namin dito, we're being taken for a ride. Pagdating ng Lunes, kung anong mga legal processes na naman ang kanilang i-block sa amin, hindi na po pwede yun. Masyado ng... O diba, videographer, ano masasabi mo? Kasi nabalot si Pastor Kibbs, naka-shades pa, naka-cap, pero yun yung nakita nating picture kahapon. The cap with Aguila, and yung scarf. Pero, ano ba talaga? Si Pastor Kibbs ka talaga? Secret lang muna. Secret muna? Secret muna yan. Nagtataka lang ako, bakit balot na balot? Eh, di ba nga, hawak na ng otoridad. Baka malamig. Malamig. Bakit hindi ipakita yung mukha, di ba? Yung itsura talaga dahil nasa kamay na naman ng mga otoridad eh. Bakit hindi isa publiko? Yan nga, press con for the public na nga yan. Pero yung mismong itsura ba? Ano ba? For safety ng ng identity? Eh, di ba nga, sabi nyo nga, sumurrender naman, di ba? Pero may pahayag din si BBM about dyan, sa pag-surrender or pagkahuli. Ito, panoorin nyo. Is police work at its best. This is what the PNP can do pag led well at maganda ang ating pagkakaunawa at pag-coordinate sa iba't ibang ahensya. But this is what policemen do. They go after and enforce court orders and go after those who have had cases filed against them. At nakita natin, desidido ang ating mga pulis at ang instruction ko sa kanila. Etong last time, sinabi ko, pagpasok natin, huwag na kayong aalis dyan hanggat makuha na ninyo siya. And that's exactly what they did. Nakita niyo naman, we had to engage so many parts of the agencies, mga technical, yung mga intelligence services, lahat, kasama lahat yan. But it was, in the end, it was a police action that brought Apollo Kibuloy to the arms of the law. The question that is being asked constantly kagabi pa hanggang ngayon, nag-surrender ba o nahuli? I think that's a legal question, pero ganitong iniisip mo, hindi siya lilitaw kung hindi namin hinabol ng gusto. Ang pagkaintindi ko, ang pag-surrender, pag sinabing surrender, I don't know, maybe the legalists can explain this. Pero ngunit ang pagkaintindi ko, ang surrender, kapag wanted ka, ang surrender, pupunta ka sa police station o sa, ewan ko, sa prosecutor, I don't know kung saan. Sabihin, ito an official authority. Sasabihin, nagsusurrender na ako. Alam ko may court order na, may arrest order na ako, kaya magsusurrender na ako. Hindi ganyan yung nangyari. Ang nangyari, napilitan siyang lumabas dahil malapit na ang pulis sa kanya. Ano masabi nyo? I-comment nyo na lang dyan habang ongoing pa rin po ang hearing kay Alice Go or Guwaping. No? Mas magandang tawagin na siya sa tono pangalan na Guwaping. At ang ating comment of the day, Remigio P.
Ayan na. Galing po kay Sir Remigio P. Sabi niya, videographer, salute to Sir General Torre and God bless po, sir! Sabi yan ni Sir Remigio P. O, diba, videographer? Oo naman. Diba? Basta lahat ng mga tumulong, lahat ng mga ahensya, departamento, na nagkaroon ng collaboration, cooperation, about dyan, syempre, clap naman tayo. O basta, comment nyo na ako ano masasabi nyo mga kabatang helmet. Basta kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng video, huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi updated sa mga para sa sasaw namin ni Bitch Kapar. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa boy, nag-helmet din ang buhay. It keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Alam mo, matatapos ng Senate hearing. Baka sa isang taon. Taon pa? Oo.